Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog, o maaga. Sabi ko maaga ako, di ba? Doon pa rin tayo kay Senadora Leila de Lima. At talagang kabi-kabila ho ang pag-uusapan ay siya, no, mga boss. Pero alam niyo mga friend, kung merong higit na masaya sa nangyayari ngayon sa Pilipinas, sa mga nangyayaring mabuti at karma ang maabot to sa mga wala akong iba kundi si Percy Lapid. Kaya lang wala na ho siya pinapatay ho pero lahat ho itong nangyayari to mga boss, lahat ho ito sinabi niya di ba? Expected niya to nung siya'y nabubuhay. At ito ho ang kanyang balik na ho tayo tungkol ho dito kay Leila de Lima rin. Ito ang kanyang topic na to. Ang ho nito yan paglaya ni de Lima, patunay na ito'y kaso lang ng paghiganti ni Digong. Paglaya ni de Lima, patunay na ito'y kaso lang ng paghihiganti ni Digong. Pakinggan po natin si Percy. Ang kaso ni de Lima ay kaso ng paghihiganti. Fabricated lahat yan. Rapid fire! Magandang gabi po mga kaibigan. Muling sumasa inyo ang palatuntunang Rapid Fire. Pagkahaba-haba man ang prosesyon, ano ba ang pinagmulan ng kaso ni de Lima sa palagay ninyo? Ang pinagmulan ng kaso ni de Lima, bago kayo dumaldal ng mga troll, yan ay nagsimula nung paimbestigahan ni de Lima bilang CHR o Chairman ng Commission on Human Rights. Itinalaga siya ni Gloria, di ba? Commission on Human Rights. Magaling po itong si Kabarik Ligalig. Magaling ho siya Balikan niya ho ito, hinihiram ko lang At magbibigay lang ho tayo ng komentaryo, no? Totoo kasi ito Tuloy. Chairman, pinaimbestigahan niya yung Davao Death Squad. Pangalawa, yan concerted effort ni Duterte yan at saka ni Gloria Macapagal. Silang dalawa ang nasa likod nito dahil sila ang may motibo. Ngayon, bakit sila ang may motibo? Nakulong siya mga kaibigan Hindi naman kulong na hospital arrest. Lahat ng katarantaduan ginawa ni Gloria, di ba? Nagpanggap na may sakit nung wheelchair pa. Parang nakakuyong-kong na lang, di ba? Isip mo, presidente ka, ganun ang itsura mo. So, yan po silang dalawa ang may motibo. Una, yung investigasyon kay Duterte, kaya siya uminit ngayon sa International Criminal Court, mga kaibigan, dahil mapapansin ang mga balita ngayon naka web, nasa internet kagad di ba? Kaya nalalaman kagad. Di ba nag-gather ng ebidensya itong si de Lima? Yan ang pinagmulan. Madalit sabi, ang kaso ni de Lima ay kaso ng paghihiganti. Fabricated lahat yan. Sabi naman nung gago na nagko-komentaryo nagko-comment. Palibasa, comment lang ng comment Akala nila lahat may kabuluhan. Wala naman kayong kabuluhan Kaya lang gusto kong maintindihan ng mga tanga. Bakit daw, ang kaso lang nga niya ni de Lima na-dismiss sa ombudsman Ano naman yun bailable naman yun wala namang kaugnayan sa droga yun yun ang akala mo. Kung ikaw ang paniniwalaan, mag-iiba batas natin. Ang pinag-uusapan,
dito credibility. Unang-una, ang testigo nila puro kriminal nakakulong. Oh, pwede ba yun? Abogado rin si Dilima, sinasabi ni Dilima. Kailan pa nangyari? Labag sa batas yan, yung gagamit ka ng testigo, kriminal, nakakulong. Oh, syempre, yung kriminal nga naman, na nakakulong, walang yung kalaban-laban yun, under duress yun. Ibig sabihin wala siyang pagpipilian kung hindi sumunod dahil nakataya ang kanyang buhay. Mga kaibigan. Yung sa ombudsman na niya, di ba, bribery lang yun, bailable. Tingnan mo, ang hindi nila naintindihan doon, itong testigo, yung mga testigo, sinabi ng ombudsman na, yan ay hindi nagtutugma ang kanilang mga pahayag. Walang kredibilidad, di ba? Yun ang ginamit na katwiran sa dismissal. Mga kaibigan. Ngayon, sino ba testigo rito sa kaso ng droga? Sila rin yun Di syempre, wala na silang credibility, madidismiss na yung kaso. Yun ang ibig sabihin nung, kaya dapat nang i-dismiss sapagkat sira na yung credibility ng mga witness. At yan ay mismong mga testimonya na nanggaling sa bibig mismo ng mga tumitestigo. And your message to former President Rodrigo Duterte? First, yung message ko kay former President Duterte, isa lang, well, God forgive him and God bless him. Yun lang muna ngayon. Marami pa akong pwedeng sabihin sa kanya. Pero wag muna. I don't want to be so, I don't want to be political sounding tonight because this is a moment of joy. This is, a triumphant moment for me. So I, as much as possible, I want to be gracious. And so yun na lang muna. God forgive him and God bless him. He knows what he did today, I suppose. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi! Isko! Yoko! Nagmamahal sa'yo. Pero alam nyo mga boss, lahat ito nangyayari ngayon, inaasahan na rin ni Digong to noon pa, na pwedeng mangyari ang mga nangyayari ngayon. Kaya nga halos ayaw niyang bumaba sa pwesto di ba mga boss? Balik tanaw tayo. Di ba? Kung ano-ano sinasabi niya kay Marcos, kung ano-ano, di ba? Pinag-file niya ng candidacy si Bato. Bato, atras! Bongo, file! Ako, vice presidente. Aburidong si Digong. Dahil alam niya Maski pa paano, marunong talaga si Digong di ba? Alam niya ang paglaruan kung ano ginawa niya sa Davao, kaso nahirapan siya. Pero anyway, nagamit niya rin ang loob ng 6 na taon. Simple lang naman, di ba?
Para walang gulo, busugin mo ang may armas. As simple as that. Mga general, mga pulis, doble sweldo. Pero isinusumbat niya yan. Isinusumbat niya yan sa ngayon, di ba? Ako ang dumoble na sweldo nyo. Sana naman itong mga militar, no? Dinoble nga yung sweldo nyo, hindi naman niya pera ibinigay sa inyo. At kung ano man ang ginawa sa inyo ni Digong na pabor, nagamit din naman niya kayo eh. Dodoblein ba ni Digong yung sweldo nyo ng ganun-ganun lang? Di susunod kayo sa kagustuhan ko. Para hindi magkaroon tayo ng para tuloy-tuloy ang inyong grasya. Di ba? Ngayon, iba na nangyayari dahil yun nga. So, hindi kaya ng gobyerno yung ginawa ni Digong na di ba? Kaya halos, ngayon? Ginagawa sa inyo itong gobyerno na ito. Kinakaltasan kayo, mga ganun. Pinapainit ni Digong ang ulo ng mga uniform man, mga may armas, no? Para yun nga. At huwag kayong magbayad ng tax. Lahat ginagawa ni Digong. At marami pa hong darating dyan. Kasi, itong gobyerno na to, no? Wala na hutong choice na para hindi po makipag-cooperate sa ICC. Kasi ganyan na nga eh. Magulo itong isang ginugulo niya di ano gagawin? Di ba? Tsaka yun nga galit tayo dahil ayaw tanggapin ng China ang desisyon ng UNCLOS na panalo tayo. Tapos ngayon, ayaw mong papasukin yung International Criminal Court dito para mag-imbestiga lang, hindi naman iimbestiga lang naman yung nangyaring patayan ng panahon ni Digong. Wala namang kasalanan si Bongbong Dong Bakit niya haharangin, di ba? In the sense na yan nga, inaaway na yung pinsan niya, Martin Romualdez, di ba? At yun, marami na hong lumilipat sa Partido Padapa. Halos 4 na lang daw yata natitira doon bagay, sabi ni Digong wala akong pakialam, mag-isa na lang ako rito Kung gusto nyo lumipat kayo. Tapang ni Digong, di ba? Ito pong senaryo na to mga boss. Dito lang ko talaga pinakikita na God moves in a very mysterious way. Lahat may katapusan. Saddam Hussein natapos binitay, di ba? Lahat halos di ba mga boss? Lahat ng mga diktador natapos. Eto naman si Duterte, diktador din naman di ba? Lahat, di ba? Halos yung mga nasa Supreme Court, siya nag-appoint. Melek, siya rin nag-appoint. Halos lahat Puro in-appoint niya Pero yun nga, maraming nakadikit kay Duterte na talagang nakinabang. Si Bantag, akalain mo si Bantag ma-appoint sa Bucor. Ang kanyang qualification naghahagis lang ng granada kaya siya in-appoint ni Duterte. Ay naku mga boss. Pero tingnan mo, God forgive him, sabi nila Ila Didima. And God bless you matindi ho yan. Mag-abang ho tayo at marami-raming popcorn to Basta siguro, isa lang siguro dito pagbaligtad ng mga tao niya nangyayari na. Hindi ko, simple lang naman di ba mga boss? Nakinabang ako sa'yo napinakinabangan mo rin ako tabla lang tayo. Kaya mo ako sinuportahan, kaya mo ako ginito, mga militar, pinalaki mo sweldo na para wala kaming palag sa lahat ng gusto mo. Yan lang kasimple, di ba? Parang si Marcos Sr., doon siya nanalo sa totoo lang Ewan ko ba si Senadora Amy, masyado niyang pinapasalamatang na ipalibing yung kanyang ama sa libingan ng mga bayani ni Digong. Yun ang nagpanalo kay Digong, Senadora. Yung sagot niya sa question and answer, na kung ikaw ang magiging Pangulo, ipalilibing mo ba ang dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani? Oo, walang kagatol-gatol. Samantalang yung mga ibang presidentiable, iba ang mga sagot na magkakaroon ng botohan, kung gusto ng taong bayan magdidesisyon, mga ganun. Pero si Digong, walang kagatol-gatol. Oo. Di yung mga loyalist ni Marcos nakakuha niya, na nagpanalo sa kanya. Yun lang naman isang pinakaano ng sagot ni Digong
Ha? O, nagustuhan ng mga Marcos loyalists. O, kaya tutusin mo, walang ano. Tsaka inaamin naman ni Digong na sinuportahan ni Amy Marcos yung kanyang kandidatura, 30 milyon. O, anong? Ewan ko mga boss. Pero kung si Digong, nanahimik na lang at hindi na masyadong naging, gaya sinasabi ni Atty. So, naging sobrang gahaman sa confidential fund, hindi na lang naggaganyan, inaway ni Digong lahat eh. Pati COA, nuutusan niya, kala mo siya presidente. Oh, wala na sa hulog eh. No. Eh, hindi ho basta-basta naman yung mga na mga pinagsasapalan niya. Ang natitira na lang yata kay Digong, yung SMMI. Oh, kumba, isa pa, yan pa isa. His Excellency. Dapat na sigurong ipa-shut up yan. Sa mamay na yan. Oh. Wala namang wala naman naitutulong yan. Puro kung ano lang sasabi ng mga nandiyan yan. Puro mga MPA, kung ano, CPP, red tag ng red tag. O meron pang budget yata yan. Kung si BP Lenny nanalo, tatanggalin na yan. LTF kakakak na yan eh. O, diba? Yan ang isa sa priority ang ano ni BP Lenny. Pag siya nanalo, tanggal yan. NTF kakakak na yan. O, diba? Yan o yan eh. Nadaya, natalo. Nangyari. Pero mga boss, maganda yan. Siguro naman siguro sa ngayon sa nangyari kay Laila, na paglaya niya, siguro ang ratio, baka 100:1. Lahat masaya. Isa lang gaya, halos lahat ng TV station puro mga natutuwa yung mga na-interview sa paglaya ni Senadora Laila de Lima Ewan ko ba kung bakit pinagtsatsagaan na pilang interviewin itong mga mga Duterte na to, no? Si Roque, si Panelo, ano makakukuha yung sagot dyan? Minsan yung media, no? O sila na mismong kausapin nyo ako, interview nyo ako, bakit ganun kaya? Nung minsan, yung media, nababayaran din diba? Para magtatalak ka. Diba? Alam naman ni Digong yan, na nababayaran ng media, diba? Yung interview, diba? Wala lahat ng siyempre, ang kontra sa paglaya ni Laila de Lima, yung nagpakulong kay de Lima na grupo, diba? Ganun lang yung mga chief. Pero yun nga, bakit pinapatulang pa nila itong mga to, ini-interview nila to, anong purpose? Bagay, naman, pwede rin na yung mga umi-interview rito kay Harry Roque at dito si Kela Panelo, para ipakita nila sa tao kung gaano kabubugok itong dalawan to. Kung anong laman ng tuktok na ito. Di ba? Pero magaling po yung yung Christian Esguerra. Ang gaganda po ng kanyang guest, mga Ronald Llamas, Trillanes, ang magaganda at pinanonood ko po yun maganda. Ang ganda ho ng topic nila, lalo halos parehas basta lahat ang matitignan nyo lang na against sa paglaya ni Laila de Lima, yun hong mga mga chihuahua ni Digong, wala na pong iba. Si Digong nga, hindi pa nagsasalita. Kayo, salita na ng salita. Dapat si Digong ang nagsasalita. Ano masasabi mo, Digong, sa nangyari? At pinalaya, di ba wala ang naunguna pa nananalita, yung mga kahul ng kahul, yung mga alaga niya, di ba, mga boss? Di ba? Hindi pa nagsasalita si Digong tungkol sa naging desisyon sa paglaya ni Laila de Lima, di ba? Yung prosecutor. Mag-collab na po tayo mga boss. Marami-rami rin po ito Marami-rami at maganda. Mukhang wala nakapasok na surot ngayon. Ramon Valencia, shout out Sabi niya, yan si Shoke, sinungaling yan, numero 1, kaya nga bumabalentong yung mga nagtestigo dahil pinilit sila ni Piluka at nakonsensya. Tama ka, Roque.
3 months lang, absuelto. Ay, yung, anak ni Justice Remulla, Reblado Ludovico, shout out. Blessed Thursday morning po, Karoke, and to all Karoke warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po and stay safe. Healthy. Sorry, Karoks, offline muna. Wala akong gana makinig sa Baboy Roque na yan. Sayang lang ang pagiging human rights advocate niyan. Totoo yan. Oh. Natandaan nyo, mga boss, yung mga nanonood ho ng buhay ng Panginoong Jesus. Ha? Nung kausapin siya ni Satanas sa bundok, nasabi ni Satanas kay Panginoong Jesus, sambahin mo lang ako, lahat ng nakikita mo ay magiging iyo. Sabi ni Panginoong Jesus, lumayas ka dyan, Satanas. Oh. Pero yun nga, itong mga iba't dito, na dating maka-Diyos, ngayon, ayun, sambahin nyo ko at malami kayo, pigi ko kayo pera, ha? Oh. Hindi nila alam, kaluluwa na nila, binibenta nila. Anong klaseng tao yan? Yung Diyos nga, minumura niyan. Oh. Pati yung mga Katoliko, di ba? Kinikwenta niya yung milyon-milyon daw na donasyon. Hindi naman pilitan yun eh. Gaya na ibang mga religion dyan, automatic 10%. Sa Katoliko, magbigay ka, hindi, wala. Oh. Magsimba ka, hindi, wala. Gaya ko. Hindi naman po ako pala simba eh. Totoo lang. Hindi po. Lalo ko dito, hindi ko maintindihan yung... Pero ngayon, medyo nung nagsimba ho ako nung dumating po ang Nazareno rito, maganda na ho, English ho at Tagalog. Wala na ho masyadong... Hindi ko kasi maintindihan yung dialect dito eh. Opo. Ganun po yun. Hindi na maganda eh, nando ka simba, di mo naintindihan siya sabi ng pare, di ba? Oh. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Karoke. Maaga man o ginagabi laban lang, Karoke. Be well, Mama Bear. Mama Bear. Natapos na lahat. Sana walang makitang ano sa kanyang laboratory, sa kanyang ECG, sa kanyang 2D echo, X-ray, whatsoever. General check-up po lahat eh. Dahil nga po, kailangan operasyon eh. Kailangan fit for operation, di ba? Ganun ho eh. Maybe next week malalaman ho lahat ang resulta. Oo. So far yung ano po niya, yung kanyang yung kanyang laboratory okay naman ho. Yung sugar nga po mataas, kaya yan ang dapat pababain. Tsaka yan ho ang kanyang blood pressure. At yun nga ho ginagawa ngayon, naka-monitor yun. Oo. Wala pa ho yung ano kanina po natapos kami sa 2D echo saka sa ECG niya o mga boss. Kailangan ko po tulong nyo. Dasal. Yun po. Good evening po, Karoke. Sabi ni Ferdinand San Juan. Yang pahayag ni King Roque na kontra sa pansamantalang kalayaan ni Senator Laila de Lima ay wala na sa rule of law. Yung kanyang pananaw ay batas niya o human law niya. Hindi pa siya kontento sa sinapit ng pagkakakulong ng senadora sa loob ng kulang 7 taon. Wala nang mabuti sa iyo kundi sarili mo, dasal. Wala nang mabuti sa iyo kundi sarili mo. Dasal, mahal na Panginoon Diyos, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tandaan ng bawat tao na ang mahal na Panginoon ay hindi natutulog. Siya ay nakatingin lang sa ating lahat na kanyang nilalang. God bless po. Sang-ayon ako sa iyo, Ferdinand San Juan. Jun Lagon, my friend, shout out. Jeff Ramos, shout out. Hello, Akira Milo, sabi ni Kalatni, good day. Shout out, friend Mirna Regalado. Good evening, Karoke. Thanks. Walang sawang pag-shout out. Thank you, Lord. Daya na si Senador Laila de Lima. Yun nga, friend. Shout out, Lee Chan. Sabi niya. Naku, hindi na dapat yan ini-interview si Roque. Yun nga sabi ko eh. Pero baka nga kaya ini-interview to para malaman ng tao kung gaano sila kabugok.
Diba? Eh, yun naman na nangyayari. Wala namang natutuwa sa mga pinagsasabi nilang dalawa ni Panelo. Di ba? Lalo si ang galing magtanong ni Carmina Constantino. Oo. Mararamdaman mo sa kay Carmina nung kinakausap niya si Roque, talagang buwisit siya. Pero being a professional newscaster, talagang nadadala niya pa rin yung kanyang kabisitan sa kanyang kausap. Ha? Tuloy natin kay Lichan. Wala namang papel yan sa pamahalaan. Hindi naman siya abogado ni Digong. Kung wala naman palang kinalaman si Digong nyo sa kaso ni Dilima, kung sa tingin niya, dawit si Dilima sa kalakalan ng droga, bakit hindi entrapment ang gawin niya kay Dilima? At naniniwala lang sa testimonya ng mga tinakot nilang inmates, bakit hindi Chinese drug lord ang ipakulong nila kaysa ibang tao ang dinadawit niya? Kung naman, Lichan, paano niya pakakapakukulong yung Chinese drug lord? Miyembro yata sila nun. Visit. Basta para sa Chinese, pinagtatanggol niya. Pagkababayan niya, masamang tao at kailangang mabulok sa kulungan. Yun nga, ang dapat makakulong, ikaw Roque at ang amo mo by conspiracy to sedition leading to war and invasion of territory. Harap-harapan mong tinatraidor ang Pilipinas. Dapat sa'yo gawing maling lechon meat. Galit si Lichan. Pre Naimi Bingson, shout out Dolor Garcia, shout out. Belinda Magtangog, shout out sa inyo mga boss. Sabi niya, balihu si Butanding. Dayok-dok kasi sa pera, kaya pilit niyang nilulunok ang mapait na kasinungalingan. Mabigat nga yun eh. Mga tao na ho yan, wala eh. Mahina akong pananampalataya sa Diyos eh. Kaya, yung Diyos nila, pera. Ang dami ng pera yan sila Roque. Hindi naman kagaya ng mga iba dyan na nababaya. Pero yun nga eh, yung mga sinasabi ko, mga cheap. Kung itong mga kagaya nila Roque ay natatapalan ng pera para yumuko sa mali, what more yung mga kababayan natin na nasa mababang laylayan, nabibigyan ng 1,500 para ibenta ang kanilang boto. Di po ba? Amy Pingson ulit makakasama ka sa karma makakasama ka sa karma ng amo mo, Butanding, sinungaling. Ang dami. Then Amy Pingson ulit kakasukay ang Butanding na yan. Ayaw ko sanang panoorin dahil sukang-suka na ako sa gagong yan. Uminom ka pang high blood na naman ka talaga eh. Ito na naman, friend Amy na naman. Gago at bobo ang tao pag ibinoto niyang baliw na Butanding na yan. Hello, Miss Lloyda Claro. Wala si Kabsat eh. Ewan ko hindi ko nadadalaw eh. Pero na San Juan ulit Karox, nabanggit nyo si Ka-Percy. Marahil ay natutuwa siya sa pansamantalang kalayaan ng Senadora Laila de Lima at sa kabilang buhay. Andito pa sa ating paligid ang kaluluwa ni Ka-Percy. Rest in peace, Ka-Percy. Hindi ka namin makakalimutan. We love you. Kaya nga siya kinuntin ko ngayon eh. Ferdinand eh. Sabi ko nga kasi, nandito pa yan eh. Hindi pa tapos ang mission niya dito sa lupa. Nakita yung napanood niyo yung pelikulang Ghost? Yung kay Debbie Moore? Bago siya pumakyat sa kalangitan, si Patrick Swayze, nung tapos na ang kanyang misyon sa lupa. Di ba? Ganon din siguro si Ka-Percy, nandito pa yan. Mga nangyayari na yan, baka involved siya rin eh. Dati sinabi niya na yan eh. Hindi natin kailangan ng mga oposisyon dahil sila magkakagatan. Mahirap po kasi pagsamahin. Sa isang kulungan, ang parehasong mandarambong. Magkakagatan po talaga yan. Diba? Lorna Velez, shout out.
Sabi niya. Baliw and liar to the teeth, si Butanding, Harry Roque. Kaso ka kayong takot kay Duterte-taning. Moody Muma, shout out Hi sir, good evening po. Una sa lahat, sa Diyos at pinalaya na si Laila de Lima. Ang saya-saya namin, sir. Tamo, tayo lang naman ang masaya. Pero si Roque saka si Panelo, nagluluksa sila. Kasama yung kanilang amo. Ginawa dyan pa ng mga tao to. Tao pa ba mga to? Gusto nila yung... Sir, hindi papayag ang Diyos na magtatagumpay ang ibil. Ang Diyos ang gagawa ng paraan. Ikaw, Roque, para kang lata na walang laman. Ikaw, Roque, parusahan. Ikaw, Roque, parusahan. Kamo, baka bumalik yan sa pagmumukha mo. Salamat po. Sir, talagang sobrang kasipsipan sa kanyang amo. Abogado lang para sa pera, hindi para ipagtanggol ang inaapi. Kumakampi si Roque sa taong umaapi sa kapwa. Sayang ang ibinigay ng Diyos sa iyo na pagkakataon upang maging abogado. Baka hindi naman Diyos ang nagbigay sa kanya. Baka si Satanas. Moody Muma ulit Hi Sir Rox, good evening po. Una sa lahat, sa Diyos at pinalaya. Nabasa ko na yata ito. Oo. Doble lang. Sammy. Shout out Sammy AJ. Sammy AJ nga ito. Iboto si Senator de Lima para presidente para makapaghiganti sa mga demonyong tulad nila Aguirre. Pwede. Pero hindi magiganti yan. Siyempre, unahin niya muna ang tao. Human rights advocate din yan Binaboy lang ng panahon ni Digong Johnny Bigood, shout out. Gandang gabi ka, Roque. Itong si Roque Robin Bato at marami pang iba, puro mga baluktot at katwiran. Mahirap nang ituwid ang mga ito. Hindi sila isanggang dikit na kay Digong. Nakinabang sila sa mga ninakaw na pera ni Digong at nakapwesto pa sila. Kaya todo protekta ang mga taong ito. Sana lang balang araw balikan ni de Lima at ibagsak itong mga Duterte. Hindi na malayo yan. Diyan na yung ICC. Friend Shervin Sapeda, shout out Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Si Impong Basyang ito. Impong Basyang, Team Tiadeli, bumabati po ng magandang buhay to all Rocky Warriors the Great. Sa topic mo po today, Sir Rox, ano ngayon kung abogado ka? Ano pakialam ko? Ganito naman siya. Dati ka naman human advocate o ngayon, human blob, eating a lot of cakes. Kaya ganyang kakabundat. Di lang natakpan ng kolesterol at sobrang mantika yung katawan mo. Pati utak mo nabalot na ng kapangyarihan ng pera. Dahil sa sobrang paghimod mo sa mga tumbong na puro tae. Lumayas ka nga dyan. Baka di lang ako makapagpigil sa'yo, visit ka. Does it matter? Sa mga matitino at may mga utak na nasa tamang pag-iisip, yung mga pinagkukuda mo dyan sa interview, waste of time, effort, and money to give you special time to be interviewed. Hindi nga, friend, kaya nga siya ni-interviewed, hindi niya alam, pa-interview siya ng pa-interview, nasisira siya sa mga pinagkukuda niya. Diba? In the sense na pati yung kausap niya o i-interview sa kanya, hindi rin naniniwala sa kanya, friend Tia Delica. Sabi niya, mag-isip-isip ka nga Senyor Aguila the second. Kung tatakbo ka sa kahit anong posisyon, true prediction, baka kahit barangay tanod, di ka makalusot. Pwede siguro, K9 dogs, taga-snip,
na mga masasamang elemento. Visit, galit ka na naman. Dahil sa ikaw masamang damong ligaw na tumubo at pakalat-kalat. Hoy, Kurimaw, nabutanding, day of judgment will come to you soon. Karma is real and it's on the way to hunt you down. Chill ka lang dyan. Chill ka lang dyan at malapit na. Good night po sa lahat. Shout out sa new friends, Al Olalia. And to Sister Amy Bingson from Italy. Kita-kits tayo soon, mga bro and sisters. Sa Mrs. mo, Xerox, kasama kami palagi sa prayers. Yun ang sinasabi ko, mga boss, ha. Kailangan talaga niya yan. Maski pa paano, no? Pero malakas tayo kay bossing. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Hindi pa ako tumakbo dyan na hindi ako napagbigyan. Kasi, bihirang-bihira. Talaga, hindi. Medyo nahihirapan lang ako dito kay Prince Shervin. Dito sa matino dati ito Parang si Harry Roque rin itong itong kapatid na asawa ko. Napasok din ng maligno utak ng bugok totoo. Tuloy natin. For her schedule operation, she will be okay because God is with her to take good care of her. Totoo yan, friend. Hanggang sa muli po sa inyo pong lahat. Tunay nagmamahal. Ito po ang inyong aswangot na Tia Deli. God bless, Xerox. Ingat ka palagi, lalo na sa health mo. You are the master rocks of the house. Di ba ako mahal ni Lord? Makakarating ba ako dito? Magiging kaibigan ko ba kayong mga matitinong tao? Di pa ako talaga totoo sinasabi ko sa inyo. Hindi ko nga alam mapupunta ako dito. Totoo po yan. Hindi ko alam. Hindi ako marunong gumamit na itong gadget na to. Text lang ako sa katawag yung Nokia maliit. Opo. Oo. Dito ako dinala dito ako dinala. Totoo. Kaya sinasabi ko, God moves in a very mysterious way. Di ba? Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. Hindi kaya parang warning shot ito kila digong nyo? Pag humakbang pa kayo, ICC na ang tatama sa inyo. Totoo yan, Raul. Raul Villanada ulit. Sa isang banda, pwedeng sabihin, hayan. Sa isang banda, pwedeng sabihin, hayan, gumagawa ang batas dito. Kailangan OA pa ba? Kailangan pa ba kayo dito, ICC? Pwede rin yan, pero hindi na. Hindi na lulusot yan. Raul, hindi na. Parang kumbaga sa it's too late the hero. Raul Villanada ulit Wala na talaga itong pinsan ni Senyor Aguila na si Mantika Roque. Makahayop na ito, hindi na makatao. Hindi sayad ito, kundi sanib na. Ay nako, mga friend. Sumagot si Al Olalia. Tama po kayo, Sir Raul. Have a good day po. Edelberto Garcia Jr., shout out Kuya Rox, bakit pinipilit ni Roqueta ay abogado siya? Sigurado na abugago siya. Shocking ubod ng gago. Salot ng lipunang Pilipinas. Kung nga pa rito. Ay, ito, papayo ko sa iyo Saan ito, makarating sa ito? Harry Roque. Pagmasdan mo, baka sakaling matauhan ka. Tignan mo yung mga vlog. Wala ho ba kayong mga vlog ni Harry Roque nung siya panahon na matino pa? Nung siya ay human rights advocate pa? Baka pwede nyo akong sendan o mag-ano kayo. O ikaw, Harry Roque ka. Tignan mo yung itsura mo nung panahon na ikaw ay human rights advocate pa. Kumpara mo ngayon, baka sakaling mahimasmasan ka. Libreng payo yan, walang bayad yan, Harry Roque. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Mapagpatawad ang Panginoon. Tandaan mo yan. Titignan mo lang naman yung kung sino ka nung araw saka sa ngayon. Magbabago ka, tsak yun. Oo, wag kang masyadong magpailipin.
sa kwarta. Ha? Hindi mo yan madadala. Sabi ni ano yan. Ha? May vlog ako niyan. Si Persida Acosta. Ba? Tuloy natin tong kay David Alwin Mendoza. Ha? Sabi ni David Alwin Mendoza. Shout out ha, David Alwin Mendoza. Ha? Hello po Karox at sa mga Rocky Warriors. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa masasabi ko lang po dyan kay Harry Roque, kay Harry Roque, ay pinanindigan na niya ang pagiging walang hiya, kamukha ng amo niya. Sayang yang si Roque, naging guest speaker pa noong araw yan sa graduation ng wife ko sa masteral degree niya. Masteral degree nila. Talaga lang na the love of money is the root of all evil. Pero hanggang dito lang naman nila madadala yan, kwarta nila. Pagdating nila sa kabilang buhay ay iiwan nilang lahat yan. Ay Roqueta, sana kung may katiting ka pa na konsensya ay magbago ka na habang may oras pa. Siguro po napagod na itong mama na ito kaya kumampi sa kung baga sa Star Wars ay doon na siya sa dark side. Oh, galing ni David. Oh, yun nga kasasabi ko lang, di ba? May panahon ka pa, okay. Mapagpatawad ang Panginoon. O basta taimtim lang ang paghingi mo ng tawad. Gayahin mo yung isang pusakal na kasama ng Panginoong Jesus nung nakapako siya sa krus, di ba? Malay mo. Ha? Alberto Olaer, shout out ha. Karoke, ang pinakamagandang pangalan, Karoke, ang pinakamagandang pangalan, husgado, diskumpiyado, apila kay Roque. Ha? Angie Ventura, shout out ha. Ewan ko sa Rox kung saan humugot itong si Roque. Grabe ang kapal ng muka. Parehas lang nila ni Panelo. Oh, grabe rin si Panelo, grabe rin no. Galit na naman si Atty. Enzo Recto kahapon. Hindi ko pa matapik-tapik si Panelo. Pero tingnan natin ha. Bugok din. Noemi Guevara, shout out. Welcome to the club. Ang sama ng puso mo, Roque. Pagbabayaran mo rin yan. Ikaw ba ay walang kasalanan? Bayani de la Cruz, shout out. Jane L, my friend, sabi niya, hello Sir Rox, karapatan ni Roque kung ano man ang gusto niyang sabihin, pero lahat ng lumalabas sa bibig niya ng mga kasinungalingan at pang-api ay may katumbas na parusa mula sa Panginoon Diyos. Di na sila naniniwala dyan, friend. Friend Jane L, basta importante sa kanila, hanggang nabubuhay sila, makapaminsala sila at magkalat sila ng lagim. Di naman nila alam. Di nga sila naniniwala na sa Diyos. Para ba sinasabing, let's cross the bridge when we die. Oh Lord, mga tao, no? Ang kukulit nyo, sinabi na nga, may Diyos. Okay, mga timang, ha? Pag ang tao nakabuo na ng buto, na pag tinanim mo, tumubo, walang Diyos. Ganun lang kasimple, mga gunggong, mga trolls, bobo. Ha? Yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Yun lang. Kayo, mag-invento kayo ng buto. Kayo mga hindi naniniwala na may Diyos. Sa dami ng pera nyo, gumawa kayo ng buto. Pag tinanim nyo, tumubo, di panalo kayo, walang Diyos. Mga ungas. Oscar Lucas, welcome to the club. Sabi niya, abogado daw pero mas bobo pa kay Robin Hood Boy Sili. Talagang hari ng mga baklang baboy. Alam nyo, sa totoo lang, kaya gustong-gusto kong basahin ng mga comments nyo. Ganito kasi. Ito na naman, Oscar Lucas ulit. Ito. Cinderellang baboy lang yan. Cinderellang baboy lang yang noon gaya ni Bantag.
na hinigop niya lahat ang tae ni Dugong. Ngayon, naging dambuhalang baboy na siya. Jane L. ulit, oh. Sir Rox, kung pagtatapatin si Harry Roque at si Ka Enzo, kahiya-hiya si Roque. Dapat lecturean ni Ka Enzo si Roque about the law. Sabay for the love of money. Tinapon na ni Roque sa bintana ang kanyang kredibilidad. Wala nang natira. Napanood mo ba, friend Jen, yung content ni Atty. Enzo kahapon tungkol kay kay Panelo? Professor pala ni ni Atty. Enzo. Si Panelo. Pero sabi niya kahapon, sa totoo lang, mga friend, sabi niya, wala akong natutuhan dyan. Papasok yan, naka-forma yan. Wala akong natutuhan dyan sa professor na yan. Tawa kay Atty. Enzo kahapon. Content ko ngayon, content ko. Tignan ko kung pwede ko mamayang gabi, ha. Kung hindi nyo pa napanood, mga boss, tuntua ako kay Atty. Enzo, totoo. Pedrito Fidel, welcome to the club. Sabi ni Pedrito, sana masubukan naman ito ang magawa ng gawa-gawang kaso at makulong para maranasan niya ang naranasan ni Senator De Lima. Totoo. Pero baka hindi nagawa-gawa ito. Pag talagang gumalaw si His Excellency, talagang makukulong itong mga ito eh. Oo, gaya ng pagpunta niya sa China, dapat yun. Yari na siya dun eh. O, di ba? Binastos niya yung gobyerno ni Marcos eh, di ba? O, di ba? Wala naman siyang pwesto, bakit siya pupunta sa China at magdadadakdak siya dun? O, inutusan ba siya ni Marcos para pumunta ron? Yun lang yun, baka inutusan ka. O. Louis Bulano, shout out. Sabi niya, good PM, Karox, dumating na rin ang pangsamantalang paglaya ni former Senator De Lima at hindi natutulog ang Panginoon sampal sa muka ng mga hinayupak na gumagawa ng asunto sa ating mabuting senadora. Hintay nila ang pagbabalik ng Agila at sila naman ang makakaranas ng ginawa nilang kasamaan sa lingkod ng bayan at sila naman ang mabulok sa kulungang watching from Doha, Qatar. Shout out Akira Milo, sabi niya. Magandang umaga dyan sa inyo, Mr. Sa totoo lang, sabi niya. Sumagot si Al Ulalio. As usual, shout out and have a nice day, Ma'am Akira. Watching your vlog reaction right now po, sabi ni Akira Milus. Al Ulalio, si Al Ulalio, sabi niya. Hindi na din makatulog yan si Harry Mantika Roque. Nalalapit na ang katapusan ng kapwa niyang demonyong si Duterte. Nasanay na sila sa pambubudol. Kudos to Madam Laila de Lima. Possible pong magiging maingay ang oposisyon sa mga darating na araw. Ngayon pa nga lang, ang ingi-ingay na, di ba? Nakalaya na ang matapang at sa katotohanan. Alam ko, ipaglalaban tayo ng butihing dating senadora, Madam Laila de Lima. Shout out Madam Lenny, Kiko Pangilinan, Antonio Trillanes at etal. Sana po samahan niyo po sa magandang araw. Sana po samahan niyo siya. Magandang araw Sir Rox at sa mga kawaryo. Sana po malampasan natin ang mga pagsubok. Let us pray together. Totoo yan, Laila. Al Ulalia. Marilio Pabianak, shout out sabi niya. Good morning po tay at to all Rocky Warriors. Grabe nga po yung mga nasa side ng kasamaan. Pinipilit hanapan ng kamalian pero napakaliwanag naman. Nagawa-gawa lamang pero sinasabi pa na karma daw. Hay nawa magbago na sila para naman umayos ang bansa natin. Stay healthy po tay. Keep safe po mga ka-warriors. Stay healthy ka rin na ka. Basta pagod, pahinga. Ganun lang yung bakit, Ano muna tubig? Share the J-Sir, shout out, Sabi niya. Yun na nga, Karox. Sana hindi na lang sila nag-aral kung sila rin naman ang kung sila rin naman ay magpapagamit sa mga politikong trapo. Dahil lang sa pera, grabe ang si Butanding
At tuko na yan, halatang mga bayaran. Totoo. Magagaganyan ba yan kung di na bayaran yan? Ano yan? Anong palagay mo sa mga yan? Ha? Ganun-ganun lang para sumapi ka sa kampo ng kasamaan. Tinawad. 3J Hope, shout out. Hello, Sir Rox. Pinagdaanan ni Dilima, pwede na talaga siyang bumalik sa politika. At naway magkatandem sila ni BP Lenny sa 2028. Hindi natin masabi yan, friend, ha? Si Dilima ay sa subok na natin, hindi talaga kurap. Hindi siya bumigay sa Duterte administration at BBM administration. Siya ang best qualified na maging VP or presidente kapag si Dilima ang naging presidente, maayos niya ang bansa. Pwede kasi magaling siya eh. Dating Justice Secretary nga yan, binaboy lang. 3J po, sabi niya. Sir Rox, di ba nasabi ni Sarah Jim Potpot na pag panapanahon lang yan? Totoo, something to that effect. Kaya ayan, parang ang panahon ni Sarah ay malabo sa ngayon. Sabi may balak daw impeach siya sa Kamara. Dapat lang naman eh. Ha? Dapat lang naman. On what grounds? Tingnan natin. Kapag talagang hindi tumigil si Digong sa kakabanat sa Kamara, malamang sa alamang delikado ang ambisyon ni Sarah 2028. Ewan ko sa klase nito. Ewan ko, Pilipino, ewan, talagang ewan, di ba? Pero yun nga. Gaya sabi ni Kapersi, walang kadala-dala ang Pilipino. Cassandra Daisy, shout out. 2,400 days ang na binaboy ng Duterte administration si Laila. Sobrang kalupitan ninyo. ICC, please. Ilabas na ninyo ang warrant of arrest, please, for the sake of humanity. Lapit na yan, sabi ni Llamas. Baka early next year, lalabas yan eh. Si Ronald Llamas, parating guest ni Christian Esguerra. Ang galing nun. Oo. Enjoy ako panoorin yun, si Ronald Llamas. Very jolly pa ha. Ganon din si Christian Esguerra, mga boss. Cassandra Daisy ulit. Madam Roque, ano pa ang mga kayamanan mo maliban sa resort sa Bataan? May resort na ba sa Bataan yan? Kung hindi siya kumampun sa naging kampon, di wala siyang resort, di ba? Sumagot si Rinaldo Gonzales. Meron pa bungangang walang humpay na kabulukan. Meron pa bungangang walang humpay ng kabulukan, sabi niya. Inaari-arian niya, no? 3JC up ulit to. Sir Rox, lahat ng tao masaya para kay Dilima, maliban na sa mga DDS at mga trolls. Understandable naman. Totoo. Si Panelo, tawa si 3JC. Oy, sana magaling ka na, friend, ha? Sana malakas ka na, ha? Malapit na naman ang Tuesday. Hindi ko natanong eh. Tuesday 19 at anong petsa ba? 2024, 2020. Anong buwan? Tatawa ako talaga sa iyo, Jane LK. Sabi niya, yung comment niya na di daw makakataka sa karma si Laila de Lima. Sinagot tuloy ni Enzo. Ay, napanood niya. Pinagpaliwanagan siya. Mema lang naman si Panelo. O teka, bakit si Binoy at si Bato wala pang kuda sa paglayang pasamantala ni Dilima? Baka nagre-rehearsal pa. Nag-iisip pa si Kimo. Antayin mo si Kimo. Joseph Hilaga. Shout out. Welcome to the club, Joseph Hilaga. Yan, kinontent ko na yung pinadala mo sa akin link. Pero talagang maski hindi mo pinadala sa akin yan, ang content ko na yan. Iko-content ko talaga yan. Kasi natuwa ako, tsaka totoo, di ba? Mga boss. Aris, shout out Aris. Sabi niya, hindi lamang nakakasuka kung hindi na talaga makatao
makatarungan at makatwiran ang mga pinagsasabi nitong mga kampon ni Digongyo na sila Bato, Roque, at lalo na si Panelo. Hindi naman mga tanga at mga gago ang mga nakakarinig sa mga sinasabi nila tungkol sa pansamantalang paglaya ni Dilima. Puro kabaluktutan, kaya konsensya na lang sa mga kumakampi pa sa kanila. Sila ang makakarma tulad ni Panelo, hindi si Dilima. Si Dilima pa daw ang may atraso kina Duterte at Gloria ang wala sa si Gloria ang wala sa langit. Totoo yan, Aris ha. Show nga yan eh. Halos napanood nyo na pala eh, di ba? Elizabeth Iscari ulit. Good shout out Elizabeth ha. Good morning Sir Rox. Ayan Sir Rox. International community na yan, natutuwa. Pero itong mga Duterte fanatics, grabe ang kontra nila. Bakit? Lalo na yung Harry Roque na yan. Bakit? Malaki ba ang ibinabayad sa kanya para magsalita ng kontra sa totoong pangyayari? Siyempre ha. Napakawalang kwentang tao. Pareho ng amo niya. Mahiya ka sa pinagsagawa mo. Hoy Roque, halatang sobrang dikit ka dyan sa demonyong Digong na yan. At pati ikaw maging demonyo na din. Pwe ka. Diba Sir Rox? Kakagigil talaga. Minom ka ng pang high blood mo, Elizabeth ka ha. Elizabeth Iscari ulit oh. Sir Rox, kakainit ng ulo yung Roque na bakla na yan. Napaghahalatang sip-sip sa amo niya. Akala mo kung sinong matalino at maraming alam. Yung mga gunggong at bobo lang ang maniniwala sa mga pagsasabi mo. Hoy, lukohin mo, lelang mong panot. Galit talaga si Elizabeth. Ito, Elizabeth na naman. Tama kayo, Sir Rox. Same feathers flocks together. Demonyo kasi ang amo niya, kaya, ayun, demonyo na din ang baklang yan. Tinatawanan ko na lang ang sira ulo na yan, bakla. Kahit sino masisira araw nang dahil sa pinagsasabi nito. Totoo. Elizabeth Iscari ulit oh. Dami ah. Totoo kayo Sir Rox. Malabo talaga ang korte natin dito sa Pinas. Laban bawi, laban ewan. Only in the Philippines lang yan. O di ba? At least sikat tayo sa buong mundo. Totoo, Elizabeth kayo. Sikat tayo talaga. Sa kapalpakan, ha? Reynaldo Gonzalez, shout out, ha? As usual, itong Otorne Derte Harry Roque, insulto sa bansang kulto ng kahayupan at walang karapatan manungkulan at pambaon na kumunoy para matahimik na. Onofre Jara, shout out Roy Makapinlak, shout out my friend. Karox, 8 buwan pa lang nakakaupo si Senadora Laila noong 2017 nang arestuhin. Nasayang ang panahon. Latest pong balita ay hindi pa raw niya napapatawad si Digong at itutuloy nila ang demanda sa mga bumalahura sa kanya like Aguirre, Digong et al. Kaya lang, ang malupit, hawak pa rin yata ni Digong ang mga nandiyan dyan sa DOJ, kung saan-saan, mga ano, yun ang mabigat. Pero, diyan natin malalaman ang His Excellency kung paano niya naman gawa ng ano yan. Huwag lang niyang pakialaman, di ba? Yung iba, pati mga abogado, pag nagawa ng kakabutihan, nawawala rin, di ba? Ewan. Talagang kung minsan, talagang money moves in a very ridiculous way. Okay na ka dyan ba? Sotero Hantik, welcome to the club. Shout out sa'yo. Kapal mooks ni Mantika, dapat i-disbar yan. Totoo. Adorasyon di Maranan, shout out Brother Elias Ischo, Balong Boyongkong, shout out sa'yo. Eman Escalona, nak, shout out
Divine Wilson, Divine Grace, shout out sa inyo mga friend. Hoy, Christian Cheng, shout out na ka. Buti pinindot ko yung US, kapapasok lang ng comments nyo. Maulang evening po, Tatay Roque, and to all the viewers, mga kawaryo, saan man panig ng mundo, siyempre po, anong aasahan dyan kay Masebong Roque? Natural. Nakakulo ang mantika sa utak niya sa paglabas ni Senator Laila de Lima. Alre Morales, shout out. Karox, pare-pareho ang mga katwiran, ang lahat ng mga aso ni Digong nyo, pati ang mga trolls na mga kampo nila. Ingat po, and God bless you always. God bless Alre Morales. Mission accomplished mga boss. Nakapag libang na naman ako. Sana nalibang ko din kayo, no, mga boss. Mag-comment po kayo. Tungkol pa rin po rito sa mga comment pa ba kayo sa mga kampon ng kadiliman na to? Itong mga trolls na mga lahi pa na panahon pa ni Moises, panahon pa ni Panginoong Jesus, namumulaglag na sila dito sa mundo. Gaya na sabi ko, nandito po ang impyerno. Ayan po sila, nagkalat. Magandang hapon po mga boss. God bless.